salita at magsikap tayo kapanahunan man o hindi. Kaya po, pangaral daw po natin ang salita ng Diyos tulad ni Paul na sinabi niya kay Timoteo na ipangaral mo ang salita. So, sakop daw po ng salita ng Panginoon ang Genesis hanggang sa Revelation. So, natatandaan din po din natin sa Timoteo 3:16 din po ay ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo sa pagsaway sa ikatututo ng katuwiran. Amen po ba? Amen. So, kaya po, wala na daw dapat tayo na ipangaral kundi ang salita ng Panginoon ng Diyos. At matatandaan po natin ngayon lahat ng lahat po ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, ano nga ba po yung kinasihan para hinayaan niyo po para magkaroon po ng buhay sa atin po, diba? Amen po ba? At sa dapat po, yung mga salita natin po dapat ginagamit din po natin ito sa pagtuturo, pagsaway at pagtuwid. So, may tanong po ako sa inyo. Ano ba po ang kailangan nyo pag ipapangaral natin ang salita ng Panginoon? Diba, madami po tayong kailangan. Siyempre, mga Bible, diba? Pero ano mga personalidad na kailangan natin? So, may 3 points po ko dito. Letter E po, kailangan natin po ay pananampalataya o faith. So, ayan nga po, kailangan daw natin na faith, syempre po, diba? Kapag nagtuturo po tayo o ginagawa tayo sa panahon naman sa kaisapaan po. Diba, yung faith po, kailangan natin yan palagi. Yung faith natin po nagagaling yan sa Diyos kasi yung faith po, para nagpapatindi po ng relasyon natin sa Diyos po, diba? Amen po ba? Amen. At ang faith din, faith or pananampalataya ay nagbibigay din po ng lakas ng loob sa kapanahonan na kahirapan. Sino ba nito po yung na din po yung naranasan na po yung mahirap na yung buhay pero hindi pa rin sumusuko dahil nandyan pa din po si Lord. Amen po ba? Amen. Amen. So, sabi nga din po dito sa 2 Corinthians 5:7 ay sapagkat namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So, gaya po na sinasabi sa verse na ito, dapat maniwala po tayo sa pananampalataya at hindi lang sa nakikita po at naririnig po. So, kasi po, diba, lahat naman ngayon po ay hindi makatotohanan. Kaya dapat may pananampalataya sa puso natin po ngayon. Para example ko po ngayon, mamaya po paglabas niyo po, may nakasalubong po kayo hindi nyo kilala. At inanihan po kayo sa kanilang church, di ba po ba? At syempre, ikaw na mabait, sumunod ka at sumama sa kanya. Pero di mo alam pala na mali na pala ang tinuturo sa iyo at hindi lang na pala pababa. Kaya ang faith po ang mag-decide po at hindi ang mga tao po. Ang pananampalataya po ay hindi niyo po hinahanap o hinahabol. Pero ang faith po ang mga habol po sa inyo po. Amen po ba? Amen. Kaya po dapat maglakad po tayo kasama ang pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng nakikita o naririnig. Amen po ba? So, siyempre, kung may faith tayo, pananampalataya sa pagtuturo, kung may faith tayo, siyempre, may lakas tayo ng loob para maharap ang mga problema natin. So, number 2 points ko po ay lakas ng loob o courage. So, siyempre po, kailangan natin ng lakas ng loob para nagtuturo po tayo, di ba? Amen po ba? So, ayun natin po, kailangan po natin ng courage. Yan nga po sinabi ko po. Diba, may pananampalataya, kailangan natin ng courage. So, pinapalakas po tayo ni Lord dahil kasama natin siya. So, sabi
sabi nga po dito sa Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Iyon po, amen. Napakalakas po na ang verse na ito dahil kasama natin ang Panginoon. Iba po sa kanta na sa lyrics po, sabi po doon, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot. So yun nga po, sinabi po doon dahil kasama nga natin po ang Diyos. So di ko po alam sa inyo po nararamdaman po dahil hindi po tayo masaya po. Dapat tayo po tayo masaya. Amen! Amen! Diyos, amen po ba? Amen. So, siyempre, kung may kayos tayo at pananampalataya, dapat magpakatatag din tayo. Hindi lang tayo share ng share. Dapat may tatag din tayo sa puso natin. Siyempre, kung sabi nga po sa nabasa ko po, if you save other, who will save you? Siyempre, kung magliligtas ka ng iba, sino ba ang kaligtasan natin? Di ba wala na pong iba kundi si Jesus po. Amen po ba? Amen! Kaya po, dito sa pangatlo ko po, siyempre po, ito na po ang important sa ating lahat pag nagtuturo tayo po. Ito na po, pangatlo po, ito po ay Panginoon o Lord. So, at ito po, siyempre, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, pagsubok na dinadaanan natin, meron si Lord. Sa ating buhay, siyempre, pag meron ng Panginoon sa buhay natin, siyempre, parang magaan ko sa pakiramdam po. Amen po ba? Amen! Sabi po dito sa Isaiah 41 verse 10 ay, do not fear, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God, and I will strengthen you. So, amen po. Ito din po second na favorite ko po na verse ko. Hindi niyo po alam. So, kaya po, alam niyo na po. Alam niyo na po. Kasama natin ang Diyos po, kaya lahat ng pinagdadaanan natin po ay natuturo tayo sa Panginoon. Siyempre, ginagay tayo, di ba, sa pag-uwi po. Siyempre, marami pong tao yun na naliligaw po sa labas. Hindi po nila alam kung saan po sila pupunta. Isa lang naman ang daan po, di ba, ay Jesus po. Kaya po sabi po yun sa kanta ulit ay, I am the way, the truth, and the life. So, yun po, kaya nga po dapat may pananampalataya po tayo sa pagtuturo po. Kung may pananampalataya po tayo ay may lakas po tayong loob. Siyempre, kung may pananampalataya at lakas ng loob, meron tayong Panginoon na nagbibigay sa ating lakas. Amen po ba? Amen! So, dapat po talaga mag-preach po tayo at dapat maghihayag po tayo ng mga tao sa labas. Kaya sabi po dito sa Matthew 28:19, kaya kumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. So, yun nga po sinabi sa verse na ito, dapat manghikayat tayo ng mga tao at gawin niyo, hilain niyo sila, punta kayo at huwag sa maling direksyon. Kasi, di ba po, yun nga po sabi dito, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Siyempre po, example ko po, mga kabataan ko ngayon, di ba, parang mahayaan ko ngayon. Siyempre, pag tinawag mo sila, nahiya sila. Pero sabi nga natin sa Roma 1:16, huwag natin ikinalihiya ang salita ng Diyos. Dapat po patuloy natin ipakalat ang magandang balita ng Panginoon. Kaya dahil po magsasayahin po tayo sa uli. Amen po ba? Amen! Kaya dapat po lagi tayong excited at sa puso natin po dapat ready tayo mag-share ng Word of God sa kapanahunan man o hindi sa kapanahunan. So, dito din po sa Matthew 28:19, dapat matututo din po tayo na mamigkayat ng tao. Sino ba dito po yung may Bible study po lagi? Diba? Dapat po may
Bible study din po tayo. Sana po sa susunod na Sunday worship po, dapat marami po tayo dito. At ibigay ng Panginoon po, umaakaw pa po. Amen. Amen. So, ito na po ang aking base. Tinatawagan ko po ang pinakamamahal natin pastor. Kung may dadagdag pa po siya. Amen. Sora.